Magsitayo pong lahat. Magsisimula na ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Jesus Cañete po. Jesus. Ilang taong ka na? 34 po. Katira. Sa Bagong Silang po. Caloocan City? Opo. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Jeronimo Centenaje po. Ilang taong ka na? 47 years old po ako. Saan nakatira? Phase 7A, Block 15, Bagong Silang, Caloocan City. Jesus, maaari bang ikwento mo kung ano ang mga pangyayari kaya ka nagrereklamo? Naku, Mari, dapat magpa-hot oil ka na bukas, ha? Sasahod ka na ba sa paluwagan, ha? Mama? Ano kung ang jubo ng jubo nakakaya sa Mering? Baka mamaya malagay ng gel yung buhok sa ubo mo, nakakahichiya. Inatake na naman ako ng arthritis saka ubot sipon. Sinabayan pa ng pagpapaalis ng kapatid ko sa balay. Dahil baka mahawa daw ang mga pamangkin ko. Kaya pinalayas ako. Wala akong matutuluyan! Yoy! Nako, napaka-drama mo! Hindi ka mananalo ng award. Diyos ko, bakit ganyan kapatid mo? Ngayong may sakit ka, may arthritis ka dito, may ubo ka dito. Tsaka siya nag-al sa balutan. Pakatawa ka naman eh. Eh, sa ganun talaga, sampit lang ako dun eh. Pero guess what? Ano? Dahil I'm so blessed, Paano ulit? dahil I'm so blessed, Jojo punin na kita! Doon ka na sa Baler tumira, hati tayo sa lahat. Kuryente, tubig, ilaw, baso, sopa, lababo. Ano yun? Nakakahiya ah! Naku! Wag na. Hindi. Dahil sa offer mo yan, tatanggapin ko kaysa na matulog ako dun sa kalsada, eh, sa inyo lang ako matutulog sa baler Nako! mo. But, Oh. eto ha, bawal ang kinin ang jowa. Share tayo sa lahat, pera lang sa jowa. Oo naman, unahin ko pa ba yung kaysa sa trabaho ko? Ano ba mga bading? Kanina pa kami wala pa rin pa rin nag-aantay dito yung mga nyo dito, oh. Ay, Puro kayong chismis. pakita ko sa yung Baler. Ay, dali! Bilisan niyo na, ano ba? Ay, sandali! Baler! Alam mo, Mama, kailangan mo nang ipa-check up yung ubo mo. Iba na yung level. Iba na yung frequency. Sandali ah. Michael! Ay. Baby love, kunin mo yung gamot. Nasa tukador, tabi ng plancha, ha? Bait-bait mo talaga sa akin, Mama. Sobrang salamat talaga, ha? Ay! Cellphone, may TV? No! It's a thermometer. Charot. Siyempre, cellphone! Pang mayaman. Donya ka talaga. Hindi ako donya. Sinaglalay yun sa akin. Siyempre, pag tinubos yan, di wain na rin. Naku, maliliit na ako, no? Sandali. Ito na yung gamot mo para sa paracetamol at sa ubo. Salamat, ha? Sa bahay na yon na inupa mo, sinong kasama mo sa Kami bahay? lang tatlo. Ate kayo sa upa. Magkano upa niyo sa bahay? 1,000 po. O sa gasto sa pagkain, hati rin kayo. Hati din kami. Paano ko may ito? Oh! Ang dali mo makarating. Di ba, inagdi mo si Jessa? May trabaho ka pa. Di ba masakit ang katawan mo? May alam akong mas mabis ang gamot dyan. Ano naman? Ito. Ano baka masanay ako? Baka mauwi ako saan? Alam mo bang kabiling-bilin ni Jessa na bahay lang ang share namin, hindi jowa? Magagalit yun. Susto naman, takot naman agad.
Sige na. Masaya na kita para mawala yung rayoma mo. Sige na nga. Hanggang sa nangyari nga yun yung ganung bagay, hanggang naulit nang naulit po yun. Maraming beses. Ilang beses po, hindi lang isa, dalawa. Uy, ano ba nagawa mo dito? Magising si Commander. Ang hilig mo talaga. Baby love? Baby love? Binanguta ko. Nanaginip ako, ang dami-dami daw ahas dyan. Tapos wala ka sa tabi ko, ano ka ba? Ba't ka pawis? Mainit kasi nagpahangin na ako sa labas. Dito ka lang sa tabi ko, kung ako iiwan yan. I'm so scared. Ah. Sige, dito ka. O, dali carry mo. Jessa. Mama, pera ng kaldero. Oh my God. Wrong timing. At least from now on, share tayo. Hating kapatid. Hindi ko alam, sobrang lasing ko. Akala ko asawa ko. Kailan pa ba tayo sumunod sa bawal? Uy, Mama! Uy, Mama, halika dito. Nangihiram ako ng kaldero sa inyo kanina. Eh kaso, nakita ko yan ng jowa mo, bising-bisa kayo. Eh syempre, wala mo na iyang mga abala sa mga pinaggagawa niyo, di ba? Di ba? Bakla, imposible yon. Oh, bakit? Dahil hinatid ako ng baby love ko sa parlor, tapos dumiretso na sa trabaho. Hindi. Kaninang umaga kumakatok ako, nakita ko kayo doon. Kembular. Jusera. Bakla, dahil sa hikaw mo yan, kung ano na naiisip mo, tsaka nakikita mo. Naku, denial pa. Denial queen. Che! Sige na nga, doon ka na nga. Alam mo yung chismis sa katawan? Yung kapitbahay namin nagkukwento na pag umaalis daw ako, bumabalik na yung jowa ko doon sa bahay namin. Tapos ngayon, nagsasarado ng bintana at saka pintuan. Hindi ako naniwala. Dahil alam mo naman tao pag mga kapitbahay, pag barkada kong bakla, na ano talaga sinisira. Ay, naku, Mama.
May itong scoop na hindi mo dapat ma-miss. Nako, chismosa ka talaga. Ay, naku, ito. Magaling at chismis ko sa'yo, te. Ang bawa mo at ang best friend mo, kuno. Naglalampungan pag umaalis ka ng baler. Ha? Oo, naku. Hindi pwedeng gawin ni Michael yan dahil na mahal ako ni baby love ko. Yan ang akala mo. Nagma-MacArthur, I shall return ng lola mo para kumembolar sa best friend mo, si Geronimo. Best friend mo, te. Alam mo, Best Mama, friend. Kung naiingit ka lang sa relasyon namin, ako, huwag kang ganyan. May mga lalaki pa dyan. Ikaw, kung ang dulot mo dito, chismis lang, lumayo! Miss ka dito! Truly, Virgin! Di, isang araw, parang kinutuban ako, pinuntahan ko talaga sa bahay, hindi ako pumasok. Hindi ako pwede uminom. Pinagbawal ng doktor. Bakit? Kailan pa ba tayo sumunod sa bawal? Binalikan mo ako eh. Hayop kayo! Geronimo, ang kapal ng mukha nyo! Mga hayop kayo! Mga kapal ng mukha nyo! Mga hayop kayo! Hayop kayo! Mga hayop kayo! Hinabol ko sila ng kahoy, kaya kung hindi lumabas, ayaw ko kung ano ko magawa sa kanila. Tumakbo sila sa labas, nakahubad. Ay, di pinanood ng mga kapitbahay. Ay, mayroon nga nakapanood na kapitbahay namin. Di ba nakakahiya yun? Bahala na sila. Abay, kasama mo ba yung boyfriend mong yan ngayon? Turo mo, nasaan? Ah, yan? Eh, gwapo pala eh, kaya mahal mo. Ganun ba yun? Tumayo po. Ano po ang inyong pangalan? Michael Naval po. Ano ba nangyari sa inyo nung araw na yun, noong February 20 na yun, nung nahuli kayo nitong si Jesus? Niyaya ko po kasi siya mag-inom eh. Sino niyaya mong uminom? Si Rorima. Ah, si Geronimo. O pagkatapos yung uminom, ano nangyari? Hindi ko po alam niya kasi lasing na ako, sobrang lasing na. Ah, sobrang Hindi lasing. mo alam. Ikaw nagyayaya saan? Lahat ginagawa mo. Papaata ka saan ang motibo. Pag wala yung asawa mong bakla, sasabihin mo hindi mo alam. Matino ka kahit hindi ka lasing. Naglalakad ka lang, wala kang brief kapag wala si Jessa. Nakikita ka ng motibo sa akin kaya hindi kita pinapatulan. Ang ginawa mo sa akin, hindi hilot mo yung Oh, manghihil. mo. Masayista ka ba? Hanggang sa ako. Totoo ba yun? Lasing po talaga eh. Nahuli niya nga po kami ng ganun. Kung ano-anong ginawa niya sa akin, pinagpapalo niya hanggang sa lumabas kami ng bahay. Talagang nakahubad kami. Ha? Cellphone ko! Kailan mo nalaman na nawawala na yung cellphone mo? Noong pag-alis din nila, nung hinabol ko, dahil yung cellphone na yun, doon ko lang nailagay sa altar namin. May altar kasi ako doon, kagaya ng Santos. Doon Nawawala ko na. nilagay. Opo. Anong ginawa mo nung malaman mong nawawala? Pinuntahan ko sila, hinanap ko sa kanila, wala. Wala to doon sa kanila, wala rin yan sa kanila. Dahil natakot niya na, habulin ko pa sila doon. Oh. Eh di inantay ko na lang mga 2 linggo, bumalik yan. Ang kapal ng mukha mo bumalik pa dito? Pagkatapos ng 3 linggong wala ka? Tapos pumatol ka pa sa best friend ko, mga hayop kayo! Tawarin mo na ako, natukso lang ako. Natukso? Yung cellphone ko! Nasaan yung cellphone ko? Wala sa akin, di akong kumuha. Sinungaling ka! Tayong 3 lang ang nasa bahay. 1, 2, 3. Sino kukuha nun?
ginamit ko, pero hindi ko kinuha yung cellphone na yan. Gaano ka kasigurado na yung ginagamit na cellphone ni Jeronimo sa parlor na pinapasukan niya, eh yun talaga ang cellphone ni Jesus na BlackBerry? Hindi ko po kasi masyadong masigurado kasi O kung di ka sigurado, paano ka makakatestigo sa hukuman yan, sa korte? Jesus, magreklamo ka ba dito kung Opo. walang testigo? Opo. Bakit? Ang gusto ko lang po dahil may nakakita talaga sa kanya na siya ang gumamit ng cellphone. Kahit mahiya man siya na isumbong sa akin na doon niya inano para matubos ko lang. Mga magkano kaya yon? Nasa ano daw yung 5,000 o 6,000 daw. Ah, ganun lang ang halaga ng pagkabili Opo, niya. Oo. Matapos kupkupin ni Jesus ang dating kaibigang si Jeronimo, ay nagawa pa raw nitong patulan ng kanyang kinakasama at nakawin ang cellphone niya. Pero sa kabila ng lahat ng kasalanan ni Jeronimo sa kanya, isa lang daw ang gusto ni Jesus. Ibalik ni Jeronimo ang cellphone na ninakaw niya. Sino bang gusto mong kasuhan ng pagnanakaw o theft? Silang dalawa. Kayong dalawa daw palang kakasuhan eh. Pwede nga silang makulong. Sarap. Siyempre. Mas masarap to. Ayon sa nagreklamong si Jesus o Jessa, pagkatapos niyang patirahin ang kaibigang si Jeronimo sa bahay niya, ay nagawa pa ng huling ahasin ng kanyang boyfriend na si Michael. Kaya niya pinalayas ang dalawa. Pero kasabay ng pagkawala ng dalawa ay ang paglaho ng cellphone na isinangla sa kanya. Sina Jeronimo at Michael ang huli niyang kasama bago na walang nasabing gamit, kung kaya't sila lang ang posibleng kumuha nito. Depensa naman ng inireklamong si Jeronimo, siya ang inakit ni Michael kaya niya ito pinagbigyan. At lalong hindi raw siya ang kumuha ng cellphone ni Jessa. Oo, ginamit ko, pero hindi ko kinuha yung cellphone na yan. Nasusulat sa Article 308 at 309 ang salang theft o pagnanakaw. Kapag ang halaga ng bagay na ninakaw ay mahigit 6,000 at hindi hihigit ng 12,000, ang pwedeng pagkakulong ay 6 na taon. Pero kung hindi tataas ng 6,000, ganun pa rin, bababa. Ang sa prison correctional pa rin, pero nasa minimum. Mas mababa at nasa medium at minimum. So nasa 4 na taon mahigit lang ang pagkakulong. So nasa range pa rin ang prison correctional yan. Kaya lang minimum, medium lang. Hindi maximum na 6 years. Pwede ma-probation ang mahatulan ng salang pagnanakaw kung ang halaga ay hindi higit ng 6,000. Sino bang gusto mong kasuhan ng pagnanakaw o theft? Silang dalawa. Silang dalawa? Dahil doon naman nawala yan nung nawala sila eh. Nung tumakbo sila, tumakas Opo, sila. opo. Silang Halika dalawa. nga. Doon ka, tumabi ka. Kayong dalawa daw palang kakasuhan eh. Anong gusto mo? Asunto o areglo, Jesus? Kung asunto, makukulong sila. Oo, kasi ang salang theft, pag nanakaw nga yun eh. Makukulong. Hindi ka Kaso nagkuha kriminal. ng cellphone na yan. Kaso kriminal yun eh. Wala ka sana makukulong. Ay, ano yung ikulong mo? Ano nyo na lang kung saan nyo ibininta dahil kayo lang dalawa nagkaintindihan. Labas mo kasi kung ikaw nakuha nun. wala ako nakuha ang cellphone, nalabas ko. Ano nyo na lang para mawala na yung problema. Halimbawa ganito, sabihin kong babayaran ko na lang yan, kahit hindi naman ako kumuha niyan. Ba, maganda yan ah. Kasi mahirap po yung makulong, hindi ko pa nasusubukan po yung makulong. Ayaw ko pong makulong, dahil sa ganyan lang bagay. Oy, Michael, gusto kang kasuhan ng jowa mo. Wala namang ibabayad yan, wala namang trabaho yan, standby yan, pakainin. Ang tatay ibabayad niyan. Babayaran niya, 5,000. Payag ka, bayaran mo 5,000. Oo, sagutin ko yan. Ito yung dapat ikulong natin. Tinikman niya ako. Pinag-away niya kami, nag-away sila. Nag-away-away kami tatlo kagagawan niya. Huwag na ipakulong, isauli ko na lang yan sa magulang niya. Pero hingin mo yung 5,000 kay Jeronimo. Pabayaran ko na lang sa kanya. Sige. Asunto areglo. Areglo na lang po. Bayaran na lang? Opo. Okay. So, anong kaya mo yung 5,000? Sabi mo? Wala po problema. Asunto o areglo? Areglo. Yan. Sige, sabihin mo sa kanya. Ay, Jessa, magkaibigan tayo. Kung nasira man dahil sa lalaking yung kalibin mo, yung pagkakaibigan natin, lahat yung baliwalain mo. Dahil kung
Sa bagay, lahat tayo nagkaroon ng pagkakamali, pagkukulang. Tao lang ako, bakla ako. Kung ibabalik mo yung pagtitiwala mo sa akin, ibalik mo. Dahil alam mo namang hindi rin ako mahilig sa isang bagay na yan. Patawarin ka na sa nangyari sa inyo ng jowa niya. Ganun din sa kanya. Ayaw kong maghihiwa-hiwalay tayong may samaan tayo ng loob. Kaya kung may mali man ako sa inyo, patawarin niyo ako pareho. Ayun ang masasabi ko. O, sige, Jesus, ano masasabi mo? Wala, kaibigan naman tayo, di ba sabi ko sa'yo? Hanggang may buhay, kaibigan tayo. Diyan lang nasira sa pag-ano mo sa asawa ko, pero bali wala yun. Importante lang, kahit saan tayo magpunta, magkaibigan tayo. Lalaki, maraming lalaki, makakatagpo tayo ng lalaki. Bakit ka umiiyak, Jesus? Nasaktan ako dahil uuwi talaga ako sa probinsya. Pagkatapos nito, matapos problema ko, uuwi ako. Kaya mong pagpasensyahan na si Jeronimo. Ay, pinapatawad ko na Itong yan. boyfriend mo, hindi. Isauli ko sa magulang yan, kumpleto pa yan na magulang. Isauli ko yan. O sige, ikaw naman, Michael, ano masasabi mo sa dalawang ito na tinuhog mo? Parang barbecue. Kahit ganyan sila, dapat ginagalang mo damdamin nila. Tao rin sila. Sorry ka na, Bill. Hindi mo sinasadyain. Hindi ko na ulit eh. Sabi mo si Jeronimo, ba't di ka makatingin kay Jeronimo? Ba't patawarin mo na kung ginagawa ko sa'yo? Hanggang na itang pinatatawad. Okay. Kailan mo babayaran yung halagang 5,000? Itong buwan na to, hanggang sa matapos yung buwan, tapos na yon. Uunti-untiin ko yung pagbayad sa kanya. Sa loob dahil na hirap. isang buwan. Opo, Okay? sa loob ng isang buwan. O sige, tawagin na natin si Attorney Vanessa Jones para sa inyong kompromiso. Kasunduan. Una, babayaran na lamang ni Jeronimo ang halagang 5,000 piso sa loob ng isang buwan mula ngayon kay Jesus na ibinayad naman itong huli sa nagsanla sa kanya ng naisanlang cellphone. Ikalawa, papatawarin naman ni Jesus si Jeronimo basta't mabayaran ni Jesus ang halaga ng cellphone alang-alang na din sa kanilang pagkakaibigan. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Pagdating naman kay Jeronimo, ipagpapatuloy mo ba talaga yung pagkakaibigan ninyong dalawa? Opo, kahit anong mangyari, ang kaibigan ay hindi mapapalitan ng mga jowa-jowa lang na lalaki. Kaibigan talaga. Ano naman yung balak mo sa relasyon ninyo ng kaibigan mo si Jesus? Lalo na't ngayon, napatawad ka na naman pala nito. Maraming salamat sa kanya. At saka kung saan man siya pupunta, uuwi man siya ng probinsya, andyan susulatan ko siya, itetext ko siya, kukumustahin ko pa rin siya kahit nasa malayo na siya.